to Michelle's channel. For today's video, ang topic natin ay kung papaano nga ba mag-register ng business sa BIR, lalo na sa mga online sellers dahil ni-require na ng BIR na mag-register sa BIR lahat ng mga online sellers like yung mga nagbebenta sa Shopee, TikTok, at Lazada. And also in Facebook. Pero mahigpit na kasi ngayon si Shopee, Lazada, and TikTok. Especially si Shopee na may mga restriction na siya na hindi na kayo nakakapagbenta sa Shopee if hindi kayo magre-register sa BIR. Kailangan na i-attach ang inyong Certificate of Registration or yung COR na tinatawag na legit na yung business nyo ay nakaregister. Actually, madali lang mag-register sa BIR. Ang mahirap ay mahaba yung pila. Kaya itong sasabihin ko sa inyo, online to. Pwede kayong mag-register online, pero pupunta pa rin kayo sa BIR. Pero at least, kompleto na at na-review na yung inyong mga documents. Pagpunta nyo doon, diretso na kayo, makukuha nyo agad ang inyong COR. Dahil step by step itong mga sasabihin ko, at kumpletuhin nyo lang yung requirements para hindi tayo pabalik-balik. So step number one is go to the DTI website. Punta lang kayo sa enrs.dti.gov.ph, yung business registration feature or page nila doon, at apply lang kayo ng new business name. Unang-una, isip muna kayo ng business name nyo. Dapat walang katulad at dapat walang mga like general merchandise, wala yun. Kung online sellers kayo, ang pwede nyo lang gamitin is online shop or online store. I-type mo lang yung descriptive word na yon, ilalagay nyo lang online shop or online store, lalabas na yon. And example, ABC online shop. Yun. Lalagay nyo lang yung ABC. Tapos, online shop sa ibaba. And, number 2, fill out BIR Forms 1905. Madadownload yan sa website ng BIR. Fill out nyo lahat ng mga field doon na kailangan ninyo at make sure na tama. 3 pages yan kapag dinala nyo yan sa BIR. 3 pages or magdala na rin kayo ng extra 4 para sure na hindi na kayo pipila rin sa copying machine doon. Number 3, fill out 0605. Saan kinukuha tong 0605? Download lang kayo ng eBIR Forms. Mada-download ito sa website ng BIR. Hanapin nyo lang yung pinaka-latest version ng eBIR Forms and hanapin nyo dun sa forms yung 0605. Kapag new business kayo, automatic na 000 ang gagamitin nyo. Pero kapag branch na kayo, example, meron na kayong first business na naka-register, malamang ay 001 na yan or 002. Pwede nyo gamitin yung 001. I-input nyo lang yun. Hindi na kailangan ngayong magbayad ng 500 pesos para sa registration fee. Kaya, no need na, hindi na kayo magbabayad ng RF. Print 0605 form. 3 copies. 3 copies each. Before anything else, don't forget to subscribe! Number 4, go to accredited printer. Kung saan yung RDO nyo, meron yang accredited printer na ka-partner na doon lang kayo allowed magpagawa ng resibo. Pero sa ngayon ay sample receipt lang ang kakailanganin ninyo. Dahil hihingi si BIR form ng sample receipt, magpiprint si accredited printer niya ng sample, hihingin nila yung kopya ng DTI mo. Tapos susulatan nila yung field doon na para doon sa printer. Kasi kailangan din yung mga attachment nila, yung certificate nila na sila talaga ay accredited printer ng BIR. So, hihingi kayo ng sample receipt, pati yung mga attachment na pinigay sa inyo na accredited printer. Yon. Itatabi nyo yon, scan nyo yan. Scan nyo lahat yan. 3 copies din. Next, prefer 2 valid IDs. 2 valid IDs. So, mga valid IDs, alam nyo na kung ano yung mga valid IDs. Na, naka-indicate doon yung exact address na
nilagay nyo sa form ng BIR 1901 ninyo. So, dapat nakikita ni BIR yon sa ID ninyo. Kapag wala yun sa ID nyo, kapag wala dun sa ID, example, yung ID nyo nasa probinsya pa, pero may present address kayo, kailangan nyo kumuha ng sedula. So, kapag wala sa ID, yung present address niyo at wala pa kayong bagong ID, hindi pa kayo na-issuehan kasi hindi naman ganun kadali kumuha ng ID, pwedeng sedula. Na i-indicate nyo din yung address na nandun sa form ninyo ng BIR, yun yung ilalagay dun sa sedula. Kailangan kumpleto yung address. 6 is buy 4 books. For sole proprietorship, kailangan nyo ay 4 na books. Ano-ano ba yung mga books na yon? Kailangan nyo ng sales receipt. Nabibili lang yan kung saan, sa Shopee. Lalagay ko dito sa link na to kung saan nyo pwedeng bilhin. For books, ang gagamitin nyo ay sales receipt, cash disbursement, general journal, and general ledger. Kasi yan ay tatataka ni BIR. Kailangan dala-dala nyo rin yan pagpunta nyo doon sa BIR. Number 7, i-scan nyo lahat yung mga documents na hawak nyo. I-scan nyo yan, lahat yan, yung DTI, yung 1905, yung 0605, valid IDs ninyo, yung galing sa sample receipt na sa accredited printer, yung attachment nila, lahat yan ay i-scan nyo at i-email ninyo sa RDO nyo kung saan kayo located, kung saan located yung business ninyo. So, i-email nyo yan lahat doon at wait nyo lang yung reply nila at least 7 days magre-reply ang RDO kung meron ba kayong kulang or kung wala na kayong kulang sa requirements. Yan lang talaga yung requirements nila, kompleto yan. Yung mga nabanggit ko, kompleto yan. Kaya, kumpletuhin nyo para hindi matagalan ang process. So, kapag kumpleto na yan, at na-review niyan, make sure na tama din yung mga fill out nyo sa form para hindi pa balik-balik. Kapag kumpleto na yan, sasabihin sa inyo ng RDO na pumunta kayo sa RDO na yun, at i-register na yun, pwede nyo nang makuha yung inyong COR doon, i-release na lang siya. At dala-dala nyo rin yung books doon kasi tatataka nila yan. Huwag nyo kalimutan kasi yung iba nakakalimutan dahil sa sobrang dami. Hindi rin mapapaalala yan ng mga officer of the day doon sa BIR. Kaya kayo mismo yung mag-inform sa BIR na ito yung books nyo, paparatakan nyo. Pila kayo doon sa bookkeeping kasi kailangan matatakan yang inyong books. Dahil yan ay naka-record. Dahil kapag wala yung record, may penalty yan. Kapag hindi kayo naka-register, tapos ginamit ninyo. Kaya make sure na bago nyo yan gamitin, ay naka-register yan. May tatak yan ng BIR. Naka-record yan sa kanilang system. So, yun lang. Para ito sa mga online sellers at hindi lang naman to para sa online sellers, para sa lahat ng mga nagbi-business at mga nag-a-apply ng new business registration sa BIR. So if you like this video, please like and subscribe to this channel. This is Michelle saying, learn every day and think different. Bye!